Welcome po sa Elliott Wave Frequency. Gaya po ng paulit-ulit na po nating binabanggit dito. Ito po ay for educational purposes lamang po. So wala pong signal dito. At mangyaring kumonsulta po sa inyong mga financial advisor po. Okay? So ang pag-aaralan po natin dito yung pagkakaroon po ng phantom waves sa Elliott Wave Frequency. So malamang hindi nyo pa na-encounter o wala pang phantom waves na familiar sa inyo dahil yung pinag-aralan malamang po ng karamihan ay Elliott Wave Theory o Elliott Wave Principle. So sa Elliott Wave Frequency, paano po nagkakaroon ng phantom waves? Okay? So ngayon, meron tayong halimbawa po dito na pinakita. Meron po tayo ditong 5 waves na halimbawa po na impulse wave. So ito pwede po natin gawin yang diagonal. Okay, pwedeng gawing diagonal. So ang punto lang po natin dito ay meron tayong isang kompletong 5 waves. So pwede natin gawing diagonal yan. Okay, so pwede ding impulse wave. Okay, so ang punto lang po natin dyan ay magkaroon tayo ng 5 waves. Ngayon, meron tayong corrective na wave 2. Okay, wave 2. Ipagpalagay po natin na meron tayong 0. Okay, so yan yung pinaka starting point. So, lahat po ng uri ng pairs man yan, halimbawa sa crypto po, lahat po ng project po ay nagsisimula yan sa 0. Okay, nagsisimula po sa 0. Tandaan po natin yan, 0 po talaga yung starting ng lahat. So malamang matatanong nyo, Sir, yung iba kasing pair, nang makita namin sa taas nagsimula yung price tapos dropping. Di ba may ganon? So ngayon dito po mabibigyan natin ng linaw kung bakit po nagkakaganon. Ngayon, ang tanong po, dito sa 5 waves na wave 1 at corrective natin na wave 2, una, sino po yung mauuna sa dalawa? Pagdating sa market, sino po yung mauuna dyan? Si 1 or sa 2? Pagdating po sa counting natin sa Elliott Wave, natural po ang mauuna wave 1. Di ba? Ang susunod wave 2. So bakit tinawag po yang wave 2? Una po, tinawag yang corrective, di ba? Alam na ho natin na ang wave 1 tinawag na impulse or halimbawa may diagonal man kayo dyan. Yung 2 natin ay corrective. So ibig sabihin po, yan ay sideways or pullback. Di ba? Magko-correction siya. Meron siyang i-rebalance. Magko-correction siya. Ngayon, kung may counting tayo na ganito, halimbawa may counting kaming nakita, sir, na ganito. Okay, yan lang yung nakita namin sa market. Walang data dito, blanco, pero may candlesticks na kaming nakikita dito. So meron kaming corrective na wave 2. Ngayon ang tanong, ano yung kinorek niya? Di ba? Wala siyang kinokorek. Kaya nga po tinawag na wave 2 o correction kasi kailangan po meron siyang i-correct. Merong mauuna. Sino yon? Si motive ang mauuna. Okay? So si impulse ba yan or diagonal, siya po ang mauuna. Kaya nga po tinawag na 1 sa Elliott Wave kasi siya yung mauuna. Kaya po tinawag na 2 o corrective kasi siya ang magpo-pullback o magko-correct o magko-correction siya. Meron siyang i-correct which is yung nangyaring motive. Okay po? Kaya po 1 kasi siya yung una. Kaya po 2 kaya siya yung pangalawa. So hindi pala ito ang mauuna. Meron palang mauuna. Si motive. Either impulse man po dyan sa loob o magiging diagonal yan. So ngayon, sir, alam na namin na mauuna talaga yung motive.
impulse man yan or diagonal. Ibig sabihin po, hindi pwede na may corrective ka tapos wala kang motive. Correct po. Kasi nga po, ano yung kinorek niya? Meron siyang i-correct yung nangyaring motive. So kuha tayo ng halimbawa po, layman's term. Wag lang nating pagtawanan. Ano lang to? Para maging malinaw lang po. Okay? Example na meron tayong ano diyan. Ewan ko ba kung bahay ba yan o ano. So halimbawa po, meron tayong ground. Okay? So ipagpalagay natin pinakasimpleng halimbawa ng bahay. Meron tayong ground o lupa, di ba? Meron kayong first floor. Meron po kayong second floor. Di ba? Meron kayong first floor, meron kayong second floor, tapos syempre yung roof. Okay? So yan ang halimbawa natin. Ngayon, ang tanong, meron kang first floor, meron kang second floor. Pwede ba na yung bahay mo, meron kang second floor, tapos wala kang first floor? Di ba hindi po pwede yan? So, yan yung pinaka-layman's term natin. Paano ka magkakaroon ng second floor, wala kang first floor? So, hindi pwede. Mauuna po sino? Mauuna si first floor bago ka magkaroon ng second floor. So, yun po ang pinakahalimbawa natin. Mauuna ang motive bago ka magkaroon ng corrective. Kasi nga po, yung corrective, i-correct niya yung nangyaring motive. Impulse man po yan or diagonal. Kaya nga po, label siya as 2. Kasi pangalawa siya na dapat nalalabas. Yung una, si motive. Impulse man po yan or diagonal. So, very unlikely po pala. Halimbawa, ganyan. Okay? Ganyan. Malamang marami po sa inyo nagka-count ng ganyan o nagle-label ng ganyan. Okay? So, starting po natin 0. Very unlikely po pala na mayroon tayong halimbawa 1 or A, 2 or B, 3 or C. Okay? So may mga ganyang nagle-label. So puntahan natin yung argument natin diyan. Ipagpalagay natin kasi 1 or A, 2 or B, 3 or C. So tanggalin nga natin kung tanggalin natin. Yan, 1 or A. So gawin nating yan, tanggalin natin yung mga 1 or A, 2 or B, 3 or C. Gawin natin ganyan. So magiging corrective ang kabuuan. Starting mo 0. Ano yung kinorek nito? Di ba? So correction yan. Ano yung kinorek na? Nasaan ang motive? So wala, absent po yung motive. Absent yung impulse po ba or diagonal? Sir, pwede naman siguro yan. Sige po, puntahan natin. Balikan natin, pwede naman siguro yan. Bakit po? Very unlikely yan at hindi dapat i-count na 1A, 2B or 3C. Bakit hindi dapat ganon? Kasi kung tatanggalin natin yung 1, 2 at 3, magiging ABC. So magiging correction. Magiging retracement. At ano po yung i-correct niya? Walang motive. Dapat mauna si impulse or diagonal. So balikan natin. Gano po katotoo o ano yung argumentong yan? Okay? So mauuna. Hindi ba pwedeng ganon, sir? So ito ipagpalagay natin. Hindi ba pwede? Tanggalin natin. So ito yung matira. Hindi ba pwede ganyan, sir, na corrective yung mauuna or yung sa taas, yung kanina, may correction? Ngayon ang tanong, paano ka nagkaroon ng 2 kung wala kang motive? Wala siyang kinorek. Paano ka po magkakaroon ng isang complete cycle? Incomplete po
kailangan po merong complete cycle na sa isang cycle, mauuna po ang motive. Tapos magko-correction. Kuha tayo ng halimbawa, tingnan natin yung Elliott Wave Principle or Elliott Wave Theory. Tingnan natin, ayan. Meron kang impulse, meron kang correction. So, ibig sabihin, si impulse po, alam natin yan ay motive. Di ba? Impulse man yung nangyari dito or diagonal, meron kang motive. At isang correction. Kapag meron ka na pong impulse, meron ka ng isang buong correction, magkakaroon ka po ng isang complete market cycle. So sa isang cycle po, mauuna yung impulse or diagonal, pagkatapos po yung correction. So kapag meron ka na ng dalawang yan, meron kang isang complete cycle. Sa isang complete cycle, mauuna talaga yung motive. Kaya po nilabel yan as 1. Ikalawa na po si corrective at label yan as 2. Once na meron na kayong impulse or diagonal, tapos meron na kayong correction, meron kayong complete market cycle. Okay po, mauuna si motive, susunod si correction para magkaroon ka ng isang complete cycle. Paano ka magkakaroon ng complete cycle kung wala kang motive? Yan. Di ba? So very unlikely pala yung count natin kanina sa taas na 1A, 2B, 3C. Kung for example po nagsimula sa pinaka 0, yan. So kailangan pala merong motive. So very unlikely pala na yan ay 1A, 2B, 3C na meron tayong 0. Bakit po? Wala siyang i-correct. Ano yung kinorek niya? Walang motive. Mauuna po yung motive para po magkaroon tayo ng isang complete market cycle. Kasi kung wala kang motive, ano yung i-correct ng 2? Di ba? So mauuna yung 1. Kasi nga po, para magkaroon tayo ng isang buong kompletong cycle, una muna si motive, susunod si corrective. Nang sa ganon, masunod natin na merong complete cycle. So, Elliott Wave Theory man po yan, Elliott Wave Principle, kahit po dito sa Elliott Wave Frequency, andun din po yan. Okay, hanapin natin. Ito to, yan. Meron ka pong impulse, plus corrective, meron kang isang complete cycle. Or meron ka mang diagonal or corrective, meron ka pong complete cycle. So, balikan natin. Balikan natin. What if, sir? Gaya niyan. Ito, halimbawa natin, si Ada. Dito sa platform na to. Sample lang ho natin to. At for educational lang ho natin ang tinuturo natin dito. Paano yan, sir? Gaya niyang ganyan. Hindi man yan 0. So saan yung 0? 'Di ba? Ipagpalagay natin dito siya na list, sir. Anong araw yan? April 1. Diyan siya na list. Pero kung titingnan natin, hindi 0 yung pinagmulan at hindi 5 waves na motive, impulse or diagonal yung pinagmulan. Ang nangyari, dropping. Paano namin yan gagawa ng paraan? Papasok po yung phantom waves. Siyempre, lagyan natin ng 0. Bakit po? Lahat po nagsimula sa 0. Okay? Bakit po nagsimula sa 0? Dahil nga po, sa lahat po nagsimula sa 0 nung dinidevelop pa po yung isang particular na project, for example. Okay? So, halimbawa, ganyan. 0. Ipagpalagay natin, ito yung starting point. Paano namin siya ika-count, sir? 0, wala, blanco. Diba? Diyan papasok yung phantom waves. Dito nakita natin meron kang 5 waves. Okay? So, ipagpalagay po natin meron kang 1, 2, 3. Ganyan. Okay? So, pinipresume natin na may nangyari ditong movement. Nga lang, wala tayong data, walang candlesticks. Bakit po? Dahil
sa araw po na nilist si ADA dito kay platform na ito ay nung araw po ng April 1, 2018. So dito lang siya nagsimula ng candlestick and then dropping yung ginawa. So kailangan meron tayong phantom, either mag-i-impulse ka dyan or magko-corrective para masatisfy po na mauuna yung motive sa isang complete cycle. Di ba? Kasi kung hindi, saan ka ngayon magko-corrective? Ano yung kinorek niya, 'di ba? So ngayon, mayroon ka ng phantom. So ipagpalagay natin na ito ay extension. Sabihin natin 1, 2, 3, 4. Sabihin natin sa taas yung 2. So meron kang 1, 2, 3, 4, 5. Mag-extend siya pataas. Okay, extension. So yan. Kapag hindi pa tapos. So ipagpalagay lang natin na dito yung completion. Example lang po ito, hindi ho natin sinasabi na yan yung completion diretso agad ng below point 0.5 o 0.05, 0.01, hindi po natin sinasabi yan. Okay, halimbawa lang natin to kasi nga po pwede yang mag-extension yung wave 5 nyo, pwedeng maging ganyan. Tapos meron kang panibago ditong 5 waves na 1, 2, 3, 4, 5 ganyan. So dito i-connect natin kung saan yung 2 dyan. So pwede kang magkaroon ng ganyan ng extension. Halimbawa 1, 2, 3, 4, 5. So pwede kang may extension dyan. So pwede siyang maging ganyan na senaryo. Di ba kung titingnan natin ito, focus lang tayo dito. Hayaan nyo na po dito sa taas. So meron kayong 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So pwedeng mag-extend ng ganyan. Okay? So halimbawa lang natin yung kanina na example lang na nakompleto po na dito yung 5. Okay? Para makita lang natin yung binabanggit po natin na market cycle completion po. Okay? So, pagpalagay natin, yan yung 1, 2, 3, 4, 5. Then, maglalagay tayo number 1 dito. Yan. Pagpalagay natin, mayroon na kayong 1, tapos going wave 2. Ulit, example lang po ito. Huwag nyong talaga na gagawin nyo na, dito talaga yung wave 2, pababa talaga yan, below 0.05. Hindi po. Halimbawa lang to. Kasi yung banggit nga natin kanina, pwede pa tong mag-extend pataas. Okay, so ito example lang po para mabigyan natin ng linaw yung binanggit natin kanina na market cycle. Okay? So, halimbawa, sir, meron na kaming 5 waves dyan, meron na kaming corrective wave 2. Yan. So, nang sa ganon, masunod natin na meron kang buong wave 1 na 5 waves na nagsimula sa 0 at meron kang corrective na wave 2. Masunod natin ang isang complete cycle. Isang motive at isang corrective, meron kang isang buong cycle. So, magiging incomplete po kung wala kang pinagmulan na motive, wala kang pinagmulan na 5 waves na impulse ba or diagonal. Kasi nga po, ano yung i-correct niya kung wala ka palang impulse or diagonal? Yung iba din po dito nag-counting, tapos dinidisregard na to, di ba? So ano yung pinaka dyan? Magpa-phantom waves tayo. Motive, impulse man yan or diagonal, pinipresume natin na mayroong galaw. Hindi nga lang natin to nakita kasi hindi pa na-list. During development po ito. Na-list po si ADA dito sa platform na to nung anong araw o petsa yan? April. So diyan pa nagkaroon ng candlestick. 'Di ba? So hindi pwedeng mauuna yung 2 na wala kang motive, wala kang impulse or diagonal kasi incomplete cycle. Hindi masusunod yung isang buong cycle. Ngayon, sir, may layman's term ba dyan na pinakahalimbawa? May layman's term po ba tayo? So, example,
Halimbawa tayo, medyo nakakatawa din. Bakery. Bakery. Sa bakery po, syempre bibili tayo ng tinapay. So, dyan po, hindi natin nakikita na dinedevelop na po. Di ba? Gaya nito, walang candlesticks na nakikita dito during development ni Ada. Ipagpalagay po natin dito sa 1, 2 na area, sa bakery, ipagpalagay po natin, yung area po na yan ay bilihan pa ng mga ingredients ng tinapay. Diba? Bilihan na. Then sa bandang area na to ay niluluto na. Niluluto na po si mga tinapay, niluluto na. So, once na naluto na, ilalagay na yan sa harapan ng bakery. Bentahan na. Kaya po, yan na yung oras na nagsimula na nagkaroon ng candlesticks. Kasi available na po. Pwede nang bilhin. Kaya dyan na po nagsimula yung candlestick na nagkaroon ng bilihan. Sa oras na na-list, ito si Ada dito kay platform na to dito nung April 1. So sa madaling salita po pala, kung tayo ay yung sa bakery natin, hindi po pala pwede na during development pa. Halimbawa, during development po dito, bilihan pa ng mga ingredients ng mga tinapay. O dito, niluluto pa yung mga tinapay. Okay? Hindi pala pwede na si bakery, bilihan pa lang ng ingredients, ibebenta mo na, ililist mo na dyan. Hindi pwede. Paano yun kakainin ng mga customer? E di puro harina yung muka. Di ba? So hilaw. So dito, niluluto mo pa yung tinapay, galing pa sa anong tawag dyan? May mga oil pa ba o may mga halo pa ba yung harina? Iluluto mo pa, tapos ibebenta mo na sa customers. Paano lang kakainin yun? Hilaw. Diba? Kaya po, hindi pwede na ibenta ni bakery yung mga tinapay na hindi luto. Puro hilaw. Lalo na dito, bilihan pa ng ingredients, mga harina. Alangan naman i-list mo agad. Ibebenta mo agad. Eh di puro harina yung muka ng bibili niyan. Diba? So hindi pwede. Hindi yan bibilhin. Hindi yan magkakaroon ng maayos na development. Yung tinapay na yan, kailangan luto. So gaya din dito sa project na to. Halimbawa si Ada, during development, nagkaroon dyan ng private sale, public sale, o nagkaroon po ng tinatawag na halimbawa use case. Okay, mga use cases dinidevelop na ni Ada. And then may mga utilities na mga additional. Ang dami na pong mga pwedeng gawin kay Ada, pero hindi pa nilist during development kasi nga po hilaw pa. Di ba? Dinidevelop pa yung utility, yung mga use cases ni Ada, hilaw pa, hindi pa inilist. Di ba? Lalo na po yung tinatawag na yung kabuuan ni Ada, hilaw pa, hindi mo pa pwedeng ibenta. So nung makumpleto po si Ada ng development niya, dito na siya inilist. Dito na nagkaroon ng bilihan o bentahan dito sa platform na to, dito sa anong araw to? Araw ng 1 ng April. So dyan na siya nagkaroon ng visible na candlestick. So dyan na yung starting point. Ibig sabihin po, hindi natin to makikita ang phantom waves. Kasi nga po, during development yan. Di ba? Kung mapapansin nyo sa mga project, more on social media pa po yan. Mga updates, mga development, di ba? Wala ka pang makikitang candlesticks na ups and downs. Lalo na kung wala pang mga, halimbawa, wala pang contract address, di ba? During development. So, eto yon, si phantom waves yan.
Kasi nga po, hindi pwede na magkaroon ka ng corrective na wave 2, wala kang motive, wala kang completion yan ng market cycle. So, very unlikely yon na meron kang ganyang counting na kakasimula mo lang sa 0 tapos lalagyan natin ng 1 or A, 2 or B, 3 or C. So, kung tatanggalin natin yung 1, 2 or 3, magiging ABC. So, magiging corrective ang kabuuan. So, kung magiging corrective yan, ano yung kinorek niya? Nasaan yung motive? Di ba? So, wala kang isang market cycle, isang complete market cycle. So, kailangan mauuna yung impulse or diagonal, then correction. Okay po? So, ganun po ang phantom waves. Gaya po ng banggit natin, mauuna si first floor bago ka magkaroon ng second floor. Di ba? Ano yan? Nakalutang? Di ba? So, obvious. So, hindi pwede. Kailangan may first floor. Merong kang motive bago ka mag-corrective. So, very unlikely po. Gaya nito. Gaya po ng banggit natin. Kaya po 2. Kasi ikalawa siya na dapat makita natin. So, yung ikalawa na yon ay corrective. Ito 1, kaya po yan 1 kasi motive. Siya ang magsisimula. Siya yung mauuna. Mag-i-impulse man yan or magdadiagonal para maging 1 at maging motive. And then saka po papasok ang corrective. Para masunod po na siya na sa kabuuan magiging isang complete cycle. Okay po? So kailangan pala ng complete cycle. Malamang po maaring marami po yung nagka-count na walang dinidisregard na yung previous. Hindi pala natin alam, incomplete pala yung cycle na ginawa natin, incomplete pala yung ginawa nating counting. Meron tayong corrective tapos wala po kayong motive. 'Di ba? Ganyan. Meron kaming meron kaming corrective. Halimbawa, ganyan, nag-drop kami. Wala kaming data dito, sir, na nakita. Nag-drop kami. So, nilagyan namin 1 or A, 2 or B, 3 or C, tapos walang motive. So, very unlikely. Ano yung kinorek niya? Di ba? Kaya po tinawag siya na wave 2 kasi pangalawa o magko-correct siya sa ginawang o nangyaring motive. Impulse man to or diagonal. Nang sa ganon, masunod po natin ang isang complete cycle. So, mauuna talaga si motive. Okay po? So, yan po ang ating phantom waves. So, gaya po ng banggit natin, yung phantom waves natin, alam natin na nag-e-exist. Hindi lang natin alam kung ang kabuuan ba ng starting niya from 0, impulse ba or diagonal. So, i-align nyo na lang po yan. Kayo na po ang masusunod dyan. Kung gusto nyong maging impulse to dito or magiging diagonal sa kabuuan, nasa inyo na po yan. Hindi nga lang po ito visible kasi during ng development ito ni ADA. Ganon din po sa ibang pairs o ibang project yan. So, for example, XRP. So, may pinagmulan yan. Nagsimula lahat yan sa 0. Kahit si BTC, nagsimula yan sa 0. Diba? Si BTC, during panimula, diba? Mga white paper pa. Diba? Marami pang iba na ginawa bago nagkaroon ng value. So, nagsimula talaga yan sa 0. Nga lang hindi to visible yung development niya. Kasi nga po, dito na sa araw ng listing, nagsimula o nakitaan ng candlestick. Okay? So, gaya ng banggit natin, during development, dinidevelop pa. Halimbawa si ADA, dinidevelop pa na magkaroon ng mga use cases, mga utilities. Di ba? So, marami pa ang kaganapan dyan. Halimbawa, yung mga allocation. Di ba? So, dinidevelop pa kung paano ba yung token allocation. Gaano ba karami? Di ba? So, during development yan, hindi mo makikita yan. Okay po? Kapag nakompleto na yan,
dito mo na makikita na magkakaroon ng candlesticks. Kasi nga kumpleto na, nilist na. Buo na yung project. Kumpleto na. Kaya dyan na siya nagsimula ng candlesticks. Sa madaling salita, si bakery, bilihan pa lang ng ingredients, hindi mo pwedeng ibenta yan sa mga buyers, mamimili. Bakit po? Puro harina yung mukha niyan. 'Di ba? Hilaw. Niluluto mo pa, ibenta mo na agad, ibigay mo na agad. Eh di hilaw yung tinapay, 'di ba? Niluluto pa si Ada, ibebenta mo agad na wala pang use case. Wala pang use case, wala pang mga utilities, wala pang token allocation. Ibenta mo na agad sa mga buyers. Walang completion ng project. Di ba? So kailangan may completion. At hindi natin yan, maaaring hindi natin yan makita kasi during development. Wala pang candlesticks. Kasi ang pagsisimula ng candlesticks ng isang project sa platform kung saan yan nilist ay sa oras na inilista yan dito. Diba? Inilista sa platform na to nung April 1. So diyan siya makikitaan natin ng panimulang candlestick. Diba? So proven yung argument natin na hindi pwedeng corrective yung mauuna. Kasi nga po, paano magkakaroon ng cycle completion kung wala kang motive? So mauuna muna si motive. Either impulse man yan or diagonal. Di ba? Mauuna muna si motive, impulse or diagonal. And then susunod si corrective. Para magkaroon ka po ng isang complete market cycle. Ayan o, impulse plus correction equals isang buong cycle. Okay, kahit sa Elliott wave frequency, andyan yan. Impulse man yan or corrective, isang complete cycle. Diagonal man or corrective, isang buong complete cycle. Okay? So, sana po pag-aralan natin. So, nasa inyo na po kung ano yung phantom waves na ilalagay nyo, impulse man or diagonal, para masatisfy lang na masunod natin ang isang complete cycle. Kasi kung wala kang motive, incomplete po kapag nag-corrective ka tapos walang motive. Di ba? Ano yung kino-correct niya kung wala ka palang motive? Kaya nga po tinawag siyang correction kasi i-correct niya yung nangyaring motive. Okay? Kaya susunod lang si corrective. Hindi siya pwede ang mauna. Ang mauuna talaga si motive. Okay po? So, yan po ang ating phantom waves ng Elliott wave frequency. Sana po meron kayong natutunan at wag niyo pong kalimutan i-share yung ating channel para marami pong makaalam ng tamang cycle. Hindi po magiging incomplete. Okay? So, i-share po natin para marami pong matuto. So, yan po ang ating topic sa ngayon patungkol po sa phantom waves ng Elliott wave frequency. So, yan lamang po at God bless po sa ating lahat.